Good morning mga katrupa. Today is December 17, 2025. Malapit ng Pasko natin. Oh. Magkakape tayo. So, may ano tayo dito, may kopi ko creamy white. Ito yung almusal ko. Kagabi nag-vigil ako sa patay sa third cousin ko dito sa Sara, Iloilo. Silva family. Namatay sa sakit, diabetes. Yan, kaya ingat tayo sa sugar. Yun na, ito na yung kape ko. Kopi ko creamy white. May nakasulat dito. May skim milk pala ito may skim milk. Ito, dito ako sa bahay ng tatay ko, kaya yung sosyal. Yung takuri ko dito, electric kettle. Pag doon ako sa bahay ko, ay luto-luto sa kilid sa kahoy. Kaya yung buhay natin sa mundo ay pansamantala lang. Yan ang ebidensya. Bata pa yung third cousin ko namatay. Yun ang kasabihan na sila muna ngayon, bukas tayo naman o susunod na mga araw. Kita mo yan. Lahat tayo mamatay. Bago tayo mamatay, may gagawin tayong maganda sa buhay natin, sa kapwa natin. Ganyan talaga ang buhay, Yung coffee mugs ko, may kape, Ang buhay sa mundo ay breeding ground ito. Pinapanday tayo ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo na maging karapat-dapat na bigyan ng everlasting life. Ako hindi magsasawa na magsalita dito tungkol diyan sa mga espiritual. Yan ang purpose ng buhay natin. Kung mayroon kayong problema, huwag nyo masyadong ma-stress yung sarili nyo kasi ang problema ay kasama sa buhay. Sira ulo lang, walang problema sa mundo. Tandaan nyo yan. Kita nyo, tumatawa, umiiyak. Pero pag normal kang tao, kasama mo na yan nung sinilang ka yung problema. Kasi challenge yan. Walang kabuluhan ang buhay mo kung wala kang problema na isosolve. Challenge ng buhay mo yan. Gawin mo yung inspirasyon. Kasi ganyan ang ng buhay, yung ingredients of life. Yun ang natin dito sa mundo. Yung problema, sinusolve. Pag hindi mo kayang problema, di talikuran mo. Importante, buhay ka pa rin. At habang buhay ka pa, mabalik loob ka sa Diyos. Kasi pag namatay ka, wala na. Thank you na. Salamat sa mga followers ko sa TikTok. 6,000 plus ako sa TikTok. Sa dalawa kong Facebook channel, nasa 7,000 tayo. 14,000 plus 6,000, 20,000. Yung active follower natin nasa 20,000 plus. 4 na buwan. 4 na buwan na pagbablog ko nung
Pitsa 15. 17 ngayon, 4 na buwan at 2 araw. Mayroon din sa atin nanonood at pumapalo, 40,000 plus followers. Pero yung totoo niyan, mas marami yung hindi ko followers ang nanonood sa akin. Kasi yung 40,000 plus ko, mahigit 65,000 hindi ko kilala, nagpapalo, hindi makikita pero natitrace ng computer. Salamat din sa inyo. Isa lang ibig sabihin, hindi nila tayo gusto ipalo pero nanonood sila, nakikimarites sila kung anong ginagawa natin, anong sinasalita natin sa vlogging. Kasi 65% ng viewers ko na hindi makikita yung pangalan, hindi ko followers, hindi ko friend. Ibig sabihin, marami pa rin na nanonood. Oh, nakakatuwa. Salamat sa inyo. Hindi ko kayo kilala, hindi ko kayo followers, pero nanonood kayo. At lalo yung mga photo natin, inspirational. Nakakatulong sa inyo yan. Libre yan. Pag may load kayo, may data at saka wifi, libre yan. Para sa inyo yan. Oh. Ang atin dito sinasabi, makabuluhan. Hindi nyo ba naramdaman na yung mga vlogger na naguhubad, milyon ng views, milyon ng followers? Yung mga vlogger na wala kwenta yung mga vlog nila, kukunti ang followers. Kasi nandyan na tayo sa evil world na tinatawag. Sa mga huling araw na tayo ng ating sa lupa. Malapit na bumalik ang ating tagapagligtas. Hindi nyo pa naramdaman kailan lang nag-New Year. Ngayon, mag-year na araw lang. 17. Oh, ibig sabihin, 20 days mag-New Year na tayo. Oh, mabilis ang araw. Mabilis ang taon. Mabilis din tayo mamatay. Oh, kaya nililibang tayo ni Satanas. Kung sa Diyos ka, huwag nood mga vlogger na nakahubad. Masama yan. Huwag ka manood sa mga vlogger na lasinggiro. May mga bisyo. Oh. Kasi bawal sa Diyos yan. Ibig sabihin, ang buhay ngayon ay makamong talaga. Lahat ng kalaswaan, lahat ng kalayawan ng laman. Patay yung espiritu. Ang tawag dyan, patay yung espiritu. Oh. Sa totoo lang, sobrang bilib ako sa mga babaeng Muslim, sa mga Islam na babae. Balot yung katawan nila ng damit. Yung mga Kristiyano, kuno, napiki. Hindi lahat ng Kristiyano piki ha, pero sinasabi ko. At ng vlogger na nakahubad, ititest nyo yung reliyan, Katoliko sigurado yan. Kung hindi, Aglipayan Church, Katoliko. Oh. Isa lang ibig sabihin niyan, ang mga membro nila nasa demonyo. Bakit pinayagan ng mga pare yan? Dapat tinanggal nyo sa reliyon nyo, sa kulto nyo. Sa siktan yung reliyon. Hindi gusto ng Diyos yan. Pamitan ng pira, maghubad ka sa internet. Tapos pinabayaan lang ng reliyon nyo at simbahan at ng mga pare, pastor. I-monitor nyo dapat yung member nyo. Pag nakita nyong nagbibinta ng katawan sa social media, huwag nyo papasukin sa reliyon nyo. Excommunicate nyo. Itiwalag. Ako, hanga rin ako sa Iglesia ni Cristo Oh. Pag ang membro diyan nagloko-loko, tinitiwalag Ganyan. Tapos mayroon din ng mga born again na bawal ang magdamit ng malaswa. Tama yan. Sa Katoliko, kahit sa loob ng simbahan, naka-short ng pick shirt yung labas na yung singit Naka-braless, naka-stripless, lahat ng less nandyan. Pati spiritual at saka soulless, saka spiritualist, andyan na rin. Magdasal lang at bungomunyon yun, okay na. Sasampalin ng Diyos yan pag namatay. Tandaan nyo mga kapatid. May nakuha na naman kayo sa akin. Salamat sa Diyos Ama. Papuri sa Diyos Ama. Hindi man tayo perfecto, pero sikapin natin naging mabuting tao at maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos.
matakot tayo sa Diyos. Siyempre, tao tayo, nagkakasala tayo. Kahit ako, may tukso rin sa akin. Ha? Malakas ng paniniwala ko, pero may tukso yan. Pero sikapin natin maging mabuting tao at sumunod sa Diyos. Hindi man natin lahat masunod. Hindi tayo madala sa mga tanikala ng satanas, sa mga pain ng demonyo. Bye-bye mga followers. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagbubyo sa akin. Sana pagpalain kayo ng Diyos.